Si Sofia at ako ay kasalukuyang nasa bahay nila. Habang abala siya sa pakikisalamuha sa kanyang mga bisita na mga kaopisina niya, ako naman ay nakikipagkwentuhan sa kanyang ama na si Ginoong Mark. Si Ginoong Mark, bagamat papalapit na sa kanyang 50s, ay nananatiling matipuno at kaaya-aya. Dahil sa pagiging malapit ko sa pamilya ng aking matalik na kaibigan, komportable akong makipag-usap sa kanila. Habang kami nag-uusap, sumali rin ang lolo ni Sofia na si Ginoong Henry. Sa gitna ng aming masayang kwentuhan, biglang nasabi ni Ginoong Henry, "Buti na lang at wala pa kayong nobyo ni Sofia." Napatawa ako at pabirong sumagot, "Hala naman, lolo. Paano namang ikakabuti yun? Wala ngang jowa eh." Nagkatawanan kaming lahat. Ngunit maya-maya'y tumayo si Ginoong Henry upang salubungin ang isang kumpare. Naiwan kaming dalawa ni Ginoong Mark sa isang bilog na mesa sa dulo ng hardin. Mula roon, tanaw namin ang kasiyahan ng mga bisita ni Sofia. Sa gitna ng aming pag-uusap, tinanong niya ako, "Hindi ka pa ba talaga nagkaka-boyfriend?" Tumango lang ako bilang tugon habang dahan-daang umiinom ng beer. "Ibig sabihin, wala ka pang karanasan?" Tanong niya na may halong pag-usisa. Nabigla ako at pabirong nagtanong, "Karanasan? Sa anong bagay po?" Tinawanan niya ako at sinabing, "Sa pagpapaligaya." Napatawa na lang ako at pabirong sumagot, "Hala si Tito, paano magkakaroon ng karanasan kung wala ngang jowa?" Nagpatuloy ang aming usapan hanggang sa biglang natamba ang bote ng beer ni Ginoong Mark at nahulog sa ilalim ng mesa. Agad akong yumuko upang damputin ito, ngunit hininto niya ako at sinabing siya na ang kukuha. Sa kabila ng aking alok na tumayo upang tulungan siya, pinilit niyang siya na ang kukuha mula sa ilalim ng mesa. Maya-maya pa, bumalik siya na hawak ang bote at may ngiting sinabi, "Ang bango mo naman." Napalunok ako at tahimik na uminom ng beer, habang ramdam ang kakaibang pagkapal ng hangin sa pagitan namin. Tito, mahinang sabi ko habang tila nakakaramdam ng kakaibang kuryente sa katawan ko. Dapat ba akong umiwas o hayaan na lamang ito? May kiliti akong nararamdaman na parang nagugustuhan ko na rin. Nagpatuloy ako sa pag-inom ng beer, habang si Tito naman ay tila walang ibang iniisip. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, lalo na't baka may makapansin sa amin. Kaya't panay ang sulyap ko sa paligid habang umiinom. "Gusto mo ba?" Tanong niya sa akin ng mahina. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nanatili akong tahimik at hindi gumagalaw, na para bang pumapayag na rin ako. "Tito, baka mapansin tayo dito," sabi ko nang may pag-aalala. "Ako nang bahala," bulong niya, na nagdulot sa akin ng bahagyang pagkagatlabi. Uminom ulit ako ng beer para maibsan ang kaba. Tito, nakakahiya po," sambit ko. "Ayos lang yan," sagot niya sa parehong mahinang tono. Dahil gabi na at abala ang karamihan ng mga bisita sa party, mukhang walang makakapansin sa amin. "Masarap ba?" tanong niyang muli, at napatango na lamang ako. Lingid sa kaalaman ni Tito, si Sofia, ang anak niya, ay hindi nabaguhan sa ganitong mga bagay, kaya tila naging madali ang lahat para sa akin. Ngunit iba ang kiliti na nararamdaman ko kay Tito Mark ngayon. "Umayos ka ng upo," utos niya ng mahina, kaya't agad akong sumunod. Napahawak ako sa kanyang kamay, at nagtagpo ang aming mga mata. Ngumiti siya sa akin, habang ako naman ay patuloy na nagmamasid sa paligid, nag-aalala na baka may makahalata. Pareho kaming pinagpapawisan. Biglang napansin namin si Henry na papalapit sa amin, kasama si Emma. Agad akong umayos ng upo at pilit na naging maayos ang aking kilos. "Uuwi na po ako, Tito," sabi ko at mabilis na tumayo. Dali-dali kong nilapitan sina Emma at Henry upang magpaalam, pati na rin ang aking BFF. 2 linggo na ang lumipas mula nang may nangyari sa amin ng daddy ng BFF ko. Hindi ko maalis ang konsensya ko, at ayoko nang maulit pa iyon. Una, tinuturing ako ni Sofia na parang tunay na kapatid, hindi lamang basta kaibigan. Pangalawa, si Emma ay parang pangalawang ina ko na rin. Pero si Tito Mark, nagbago ang tingin ko sa kanya matapos niyang iparaanes sa akin ang kakaibang kaligayahan. Aminado akong ilang araw matapos ang insidenteng iyon, hinahanap-hanap ko ang ginawa niya, hanggang sa dumating ang puntong ginagawa ko na rin iyon para sa sariling kasiyahan. Ngunit ngayong Biyernes ng gabi, hindi ako nakatakas kay Claire. Sinundo niya ako sa opisina upang magstay ng buong weekend sa bahay nila, na madalas ko namang ginagawa kapag wala akong ibang lakad. May mga gamit na rin ako sa kwarto niya,
kaya't kahit kailan niya gustuhin ay pwede akong magpalipas ng gabi sa kanila. Pagdating namin, nakahanda na ang hapunan, at nalaman kong out of town pala si Emma. Kaya't kaming tatlo na lang ang naiwan sa bahay, kasama si Manang Tina na tagalinis at tagaluto. Mukhang busy ka noong nakaraang linggo, hindi ka dito natulog sa bahay, sabi ni Tito habang kumakain kami. Nilunok ko muna ang pagkain bago siya tinignan. Nang magtama ang aming mga mata, agad akong umiwas dahil iba ang tingin niya sa akin. Yes, Tito, tungkol po sa trabaho, nakangiti kong sagot. Baka naman nakipag-date ka lang, biro ni Sofia. Ngunit napansin kong nag-iba ang tingin ni Tito Mark sa akin. Mukhang nagseselos. Sus, wala akong kadate. Kung puro documents, natatawang sagot ko. Napatawa na rin si Tito pero malagkit ang tingin nito sa akin. At ano kaya ang sandali simula ngayon? Malamang kapag nasolo niya ako ay wala na naman akong kawala sa kanya. Ayoko na sanang may mangyari ulit pero tingin pa lang ni Tito sa akin ay parang nakakaramdam na ako. Dad, movie night kami ni Amy mamaya sa TV room. Sali ka, tanong ni Claire sa ama niya. Syempre dapat may kasamang inuman pa, biro ni Tito. Kinakabahan yata ako sa pwedeng mangyari during movie marathon at inuman naming tatlo. Nag-prepare muna kami ni CL at nagsuot na ng pantulog para after ay diretso tulog na. Nang makarating at makapasok kami sa loob ng TV room ay sobrang lamig. Hala dad, ang lamig, pasiga na sad ni CL sa kanyang daddy. Mas mas malamig kasi siguradong mag-iinit tayo sa inuman. Natatawang wika nito. Nakabalot si Tito ng blanket at may naka-ready na blanket din para sa amin ni BFF. Nakahanda na rin ang mga beers at pulutan at ready to play na rin ang unang movie na papanoorin namin. L-shape ang supa nila dito at malapad si Sofia ay pamwesto agad sa kabilang side at diniretso ang paa sabay balot ng blanket na malaki. Si Mark ay nasa kanan ko at naupo ako sa tabi niya sabay balot ng malaking blanket dahil nga sobrang lamig sa loob. Magkatabi kami ni Tito at bahagyang damaykit siya ng upo sa akin at inabutan kami ni Claire ng tig-isang bote ng beer. Sinimulan niya na ang unang movie. Noong una ay nagkukwentuhan at tawanan pa kaming tatlo hanggang sa unti-unting tumatahimik si Claire. Mukhang nagiging focus na siya sa movie. Gayon din naman ako at si Tito. Nasa kalagitnaan na ng pelikulang pinapanood nang maramdaman ko ang kamay ni Tito at napatingin ako sa kanya. Patay pa ang ilaw ng kwarto at bukod tanging liwanag mula sa malaking TV screen ang nagsisilbing ilaw ng buong paligid namin. Hinahawi ko paalis ang kamay niya. Nakasuot lang din kasi ako ng pang-duster na pantulog na may caron prints. Parehas kami ni CL. Tinignan ko si Tito at binalingan ko rin ng tingin si CL na hindi kumikilos at nakahiga lang. Hindi yan lilinggan, huwag ka lang maingay, bulong ni Tito at ang bulong niyang iyon ang nagdala sa katawan ko ng kakaibang kuryente. Hindi na sa TV screen ang tingin ko, kundi nakabantay ang mga mata ko sa aking BFF. Nakatulog pa si Sofia or busy sa panunood. Gusto ko siyang sipain ng paa para malaman pero naka-Indian sit kasi ako. Na miss ko. Amy, bulong muli niya sa tenga ko. May hawak kaming bote ng beer at sunod-sunod ang tungga ko. Napatingin ako kay Tito at saktong nailawan kami ng liwanag mula sa TV screen at hindi ko masyadong inalis ang tingin sa nakahigang si Claire. Makapal ang mga blanket na bumabalot sa amin ni Mark at madilim ang buong silid kaya hindi halata. Bilang sandali pa ay halos hinggilan ako at sabay taklab ng kumot sa mukha. Marahan akong tinapak-tapik ni Tito at inalis na ang kamay niya. Nang ilabas ko ang mukha ko mula sa loob ng kumot ay nakangiti siya sa akin. Sakto naman na pagtayo ni Claire, mabuti na lang at tumigil na si Mark. Kabado man pero nagpaalam muna ako na pumunta sa banyo para na rin maglinis. Na bigla ko nang isasarado ko na sana ang pintuan ng maliit na banyo dito sa may kusina ay biglang may hamarang na kamay si Tito. Pero Tito, baka mahuli tayo ni Sofia. Pag-aalala ko, isinandal niya ako sa may gilid ng banyo ngunit hindi niya isinarado ang pintuan. Sobrang nag-aalala at kinakabahan ako na baka sundan kami ni Sofia dito. Tama na po muna pagtanggi ko. Sabi ko kay Claire, kukuha pa ako ng beer. Nawala na ako sa katinoan. Wala na rin akong magawa. Dad, sigaw ni CL at mabilis na itinulak ko si Tito palabas ng banyo at sinarado ang pintuan. Bahala na siyang mag-explain sa anak niya pero nabitin ako. Sige na, kumukuha lang ako ng beer. Doon ka, narinig kong wika ni Tito sa anak. Tulungan na kita dad, wika naman ni Claire. Napangiti ako dahil mukhang purada na ng tuluyan ang nabitin naming sandali ni Mark. Linggo, oras ng uwi ko sa aking apartment mula sa bahay ng aking BFF. Hindi na muling nasundan ang nangyari ng huling Sabado sa amin ni Mark dahil dumating na rin si Emma ng Sabado ng hapon. Pero aminado ako na sobrang bitin at hinahanap-hanap ko talaga yung huling nangyari sa banyo. Pauwi ka na ba, Amy? Biglang
Tanong ni Tito. Napansin ko na nakabihis siya at dala ang susi ng sasakyan niya. Nakuhan, isabay mo na lang siguro itong si Amy at ihatid sa apartment niya. Nagsuggest naman ni Tita, bagay na bigla akong kinabahan. Naguguluhan ako kung magpapahatid ba ko kay Tito. Malamang sa malamang ay may mangyayari na naman sa amin. Nako tita, kahit huwag na po, may grab car naman. Pagtanggi ko ay insist on the way din naman ang lakad ko sa place mo. Nakangiting wika ni Tito at iba ang aurahan ng mukha niya nang sumulyap sa akin. Yari na naman ako, napalunok na lang ako at tumango bilang tugon sa pag-inchendi. Robert, relax, mukhang kinakabahan ka. Pang-aasar ni Tito sa akin. Relax naman ako, nakangiting wika ako. Nabigla ako nang ay patong niya ang kanang kamay niya sa hita ko. Nabitin ako last time, wika niya habang nakatingin ang mga mata sa daan at nagmamaneho. Napalunok naman ako dahil hindi ko alam ang sasabihin sa kanya about doon. Baka pag sinabi kong ako din nabitin ay magmukhang nag-enjoy naman ako sa ginawa niya. Sa bagay ay totoo naman talaga, pero ayokong ipahalata na hinahanap-hanap ko. Baka naman pwedeng ituloy ko sa apartment mo. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya, ngunit hindi niya ko tinitignan. May lakad ka Tito, sambit ko. Ang lakad ko ay ito, balak ko talagang ihatid ka para masolo kita hanggang gabi. Napatingin siya sa akin at napangiti na lang ako na parang kinikilig at tumango sa gusto niyang mangyari. Makalipas ang ilang oras ng biyahe namin at nakarating na kami, pagbukas ko ng pintuan ng apartment ko ay agad na isinarado iyon ni Tito at isinandal niya ako sa pader na parang sabik na sabik. Wait Tito, sambit ko, sabay awat sa kanya at tumigil naman siya. Hinayla ko siya sa kama at itinulak. Paupo doon, studio type ang apartment ko, kaya naman after ng kusina at dining table ay kama na agad. Wala rin akong sofa pero merong vanity table at office table. Nag-anda na ako at ganun din naman siya, at dahil alam kong kaming dalawa lang ay malaya na akong sumigaw paminsan-minsan. Hindi ko man na-enjoy ang unang pagkakataon na ito dahil sa hapdi na aking nadama ay masaya naman ako dahil nangako siyang magiging madalas niya na akong papaligayahin. Kinabahan ako na baka makabuo kami, ngunit wala na akong nagawa pa nang matapos na binyagan na kita. Babe, nakangiting wika niya. Tumayo siya at tinungo ang banyo. Narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig mula sa shower, ngunit hindi niya isinarado ang pintuan. Habol hininga din naman ako ko at pilit na tumayo para puntahan din siya sa banyo. Hinayla niya akong patapat sa ilalim ng shower. Magdamag kaming nagpakaligaya ni Mark hanggang sa abutin siya ng madaling araw dito sa apartment ko. Halos walang kasawan kaming dalawa. Umaasa ako na masundan pa ulit itong ganitong klase ng magdamag kasama si Mark. Ang after nang nangyari sa amin ni Mark ay malaya niya akong binibisita gabi-gabi sa apartment ko. Nakakarami kami bago siya uuwi ng late night or madaling araw na sa asawa niya. Hinahanap-hanap ko na nga at ito ako ngayon nandito sa bahay ng aking BFF dahil weekend na naman. Kumpleto sila sa bahay at siguradong nag-iisip si Tito kung paano siyang pupuslit para makaisa sa akin, at mukhang nakaisip siya ng paraan dahil nagwo-work ako sa isang real estate company at si Tito ay working at may mataas na posisyon sa isang construction company. Iyon ang ginamit niyang reason. May i-discuss sana daw siya sa akin about lands and kukuhanin ang opinyon ko. Hindi na rin naman kami pinakialaman ni Emma dahil may bisita ito na mga amigas niya, at si BFF naman ay busy sa favorite niyang kay drama na pinapanood sa loob ng TV room nila. Ako naman ay sumunod kay Tito sa second floor sa office room niya. Pagkapasok ko ay sinarado sa back ang pintuan pero nag-open siya ng laptop niya para daw makatotohanan na may discussion kami about work. Nakaupo siya sa kanyang shell office chair at tinawag niya ako. Pinakandong ako sa kanya na ginawa ko naman at maya-maya nga lamang ay hingal na ibinagsak ko ang katawan ko. Payakap sa kanya at niyakap niya rin ako. Paano I explain sa kanila na haggard tayong dalawa? Mahinang tanong ko. Dito muna tayo. Hindi ako kontento ng isa lang malokong wika ni Tito at natawa naman ako. Malakas ang loob niyang magsalita. Pumupuslit lang naman kami ng oras dito sa loob ng bahay nila ng pamilya niya. Ilang sandali lang ang naging pahinga namin at iniba niya ulit ang pwesto namin. Inumpisahan na namin ang pangalawa kahit nasa same bahay lang kami ng asawa at BFF ko na anak niya. Nagsimula na rin naman akong mag-take ng gamot nung time na gabi-gabi niya akong pinapaligaya sa apartment ko, kaya naman alam naming pareho na safe ang bawat ginagawa namin. Nagpatuloy ang lihim na pagkikita at syempre pagpapaligaya namin ni Mark. Kahit na ayoko na sanang masundan pa ang nangyayari sa amin ay hindi ko na mapigilan kapag nandyan na siya, at pinapakilig na ako kapag hindi niya ako nabibisita sa gabi sa aking apartment dahil busy sa work or may out of town siya or out of the country ay lalong namimiss ko siya. Pero napag-usapan namin na bawal ko siyang kontakin dahil siya na daw lagi ang bahala kung kailan kami ulit magpakaligaya. Ngayon nga ay birthday ni Mark, hindi na
siya nag-celebrate ng bongga at isang family dinner at inuman na lang daw pero ang totoo ay kagabi palang sinalubong na naming dalawa ang birthday niya, nakailan rin kami at sobrang saya kahit nakakapagod, nakalimutan kong bumili ng alak, samahan mo naman akong bumili, Amy, sambit ni Tito. Napatango na lang ako pero syempre alam kong may ibang balak si Tito. Habang naglalakad na kami pabalik galing sa convenience store sa labas ng subdivision, birthday ko pero wala ka pa yatang gift sa akin, pabong wika nito. Hala siya, wala daw, kagabi lang halos magsawa na siya sa ilang beses na nangyari sa amin, hindi pa ba counted yung ginawa natin last night? Pabiro din naman ang tanong ko, sabay tumawa siya ng malakas kaya natawa na rin ako. Nadaan kami sa may playground at napansin ko na may madilim na part dito. Dito wait lang, halika doon muna tayo, pag-aya ako sa kanya. Nagtataka man siya pero sinundan pa rin niya ako. Anong meron dito? Tanong niya. Dinala ko siya sa madilim na part ng playground, yung tipong hindi abot ng street lights. Upo ka dyan, utos ko sa kanya habang tinuturo ang dulo ng slide. Inilapag niya sa daban ang dalang mga plasti ng alak at naupo sa dulo ng slide. Lumuhad ako at tinignan siya ng nakangiti. Gift mo sa akin? Tanong niya, ngunit ngiti lang ang isinagot ko sa kanya. Sana lang din walang makapansin sa amin dito. Gusto ko kasi talaga siyang bigyan ng ganito, lalo pa ngayon na birthday naman niya. Pagkatapos makamit ni Tito ang ligaya na regalo ko sa kanya ay bumalik na kami sa bahay nila. Nagtataka man ang asawa at si BFF ko kung bakit ang tagal namin ay nakalusot pa rin. Ang reasoning ni Tito na madaming bumibili sa convenience store kahit na kami lang naman talaga ang bumili doon. Masaya at smooth naman ang lihim namin ni Mark. Sa ngayon nga ay Friday night at nag-text ako kay BFF na hindi muna ako makakapag-weekend sa house nila dahil may importante akong aasikasuhin about work, pero ang totoo ay lihim akong sinundo ni Tito at dadalhin niya ako sa langit. Syempre alam ko kung anong langit iyon. Na-excite naman ako at kusang sumama sa kanya. Dinala niya ako sa isang malamig na lugar na malapit lang sa city. Nag-rent siya ng isang room. Pagpasok sa hotel room namin ay agad akong hinayla ni Tito at dinala paarap sa may glass door palabas ng balcony. Paliligayahin kita ngayong buong weekend, ulong niya sa akin at natawa naman ako. Pareho na work-related ang reason namin sa munting bakasyon na ito, pero ang totoo ay siguradong tatrabahuhin namin ang bawat isa. Nabigla ako and piringan niya ako ng tela sa mata at wala talaga akong maaninag kahit simpleng liwanag. Tiyo, ano? Tatanong ko. Relax ka lang, akong bahala sa'yo. Nakakakiliting bulong niya sa tenga ko. Nararamdaman ko na lang na inaalis niya ang mga humahad lang sa akin. Naalala kong bigla na nakaharap ako sa may glass door ng balcony dito. Nakasarado ba ang curtain? Tanong ko. Enjoy mo lang itong gagawin ko, bulong niya. So meaning pwedeng nakabukas ang kurtina ng room at malamang nakabuyangyang ako, pero hindi ko na lang din pinansin. Saan mo gusto akong magsimula, taas o baba? Bulong na tanong niya. Natawa ako pero nakakadala ang boses at tanong niya na iyon, taas pa tanong ang naging sagot ko. Sobrang saya ang nadarama ko ng mga oras na iyon na para bang ako ang asawa niya. Madaling araw na kaming natapos magpakaligaya at iba-iba ang ginawa niya habang naka-blindfold ako. Good morning pati niya, pero kita ko na ang aga-aga ay ang L ni Mark. Shower muna, Tito. Nakangiting wika ako pero umiling siya. Natawa ako dahil L na L ang Mark ko. Kakaiba ang dinudulot nito. Sakto lang na panggising sa umaga. Mabuti na lang at umiinom ako ng gamot para dito, kung hindi ay malamang nakabuo na kami ni Tito. Masaya ang naging weekend namin ni Mark. Kahit bagbog sa pagod ay sulit na sulit naman ang aming quality time together. Lunes at Martes ay naging busy kaming pareho sa work, kaya naman wala na rin siyang time na puntahan din ako sa apartment para makapagpaligaya kami. Ayos na rin yun para naman makapag-relax din at mabigyan ng time maka-recover ang magkong alaga. Ngunit habang nagwo-work ako ay ramdam ko pa rin ang alaga ni Mark sa akin. Ganyan ko siya hinahanap-hanap hanggang sa nag-message si Claire at nag-overtime din daw siya. Magkita daw kami at sabay mag-dinner, kaya naman pumayag na rin ako dahil nagugutom na halaga ako. Habang naghihintay kami ng order naming pagkain ay parang may dinadalang problema si Claire. Bes, may problema ka ba? Tanong ko. Bes, si Dad may other woman yata. Nabigla ako sa sinabi ng BFF ko. Nalintikan na may nakakita ba sa amin ni Robert. Paano mo na nasabi, Nautol? Na tanong ko, pero dapat hindi ako magpahalata. Nagtataka kasi si Mommy kung bakit laging nag-overtime si Dad, and then last weekend din about work. Minsan naman quality time namin yung weekend, pero si Dad mas pinili yung work. Sad niya. Then sinurprise ni Mom si Dad sa office last Monday night kasi sabi niya overtime daw siya ang ending. Best, nasa kondongga ni Dad yung secretary niya. Nanlapad ang tenga ko sa narinig si Mark may iba pang babae other than me. Simula nang marinig ko yon kay Sofia ay hindi na ako nag-reply sa mga messages ni Mark kahit nangangamusta siya sa weekend daw ba sa house nila akong magstay. Ay naku, ayoko nga, maiba pa pala. Kahit gabi-gabi na winawasak niya ito sa akin. Malalim na ang gabi, biglang bumukas ang pintuan ng apartment ko. Nagulat ako sa pagdating ni Mark. Naalala ko, binigyan ko nga pala siya ng duplicate key dito kaya madali lang din siyang makapasok. Gising ka pa ba? Tanong niya. Tinalikuran ko siya habang nakahiga pa rin ako sa kama.
Naramdaman ko yung pag-upo niya sa higaan ko pero hindi ko pa rin siya pinapansin. May problema ba? Tanong niya. Hindi ako kumikibo. Nakasuot lang ako ng sando at cotton shorts dahil matutulog na ako. Pero itong si Robert ay sinimulan akong halik-halikan sa balikat. Nakikiliti ako pero pinipigilan kong madala dahil inis ako sa kanya. Ang mukhang kailangan ng pampainit ng baby ko, malambing na sambit niya. Pampainit mong mukha mo, doon ka sa secretary mo. Nakakainis. Gusto ko siyang sigawan ng ganon, pero sino ba naman ako? Kabit din naman niya ako. Ito, sigaw ko nang lingunin ko siya. Ay nakangisi siya sa akin. Sa ganito lang ay bumigay na rin ako. Hindi ko talaga kaya siyang hindi pansinin hanggang sa marating ko ang ligaya. Inis ako pero nagustuhan ko pa rin ang ginawa niya. Kontento ka pa ba sa akin? Bakit may secretary pa? Tanong ko. Tumawa si Tito ng malakas kahit hinihingal pa siya. Sinadya ko yun para hindi mabaling sa atin ang pagdududa ni Emma mo, paliwanag niya. So nagdudunong pa siya, at may point din naman siya. Hinapit ko siya ng yakap. Bati na ba tayo? Pwede ko na bang ituloy ang paligayahin ka ng magdamag? Yung tanong niya. At natawa na lang ako. As usual, magdamag ang naging pagsasama namin. And take note, may pasok pa kinabukasan dahil Biyernes lang naman. Pero, heto ako, bukang liwayway sa kanya. Mga ilang buwan pa ang lumipas at nagiging super attached na kami ni Mark sa isa't isa. May times na hindi na siya sama-sama sa asawa at anak niya kapag may out of the country sila dahil mas gusto niyang makasama ako. Sa ngayon ay birthday ni Henry at syempre may pa-ballroom party, kaya naman todo effort kami ni Claire sa aming sexy na suot. At alam kong kanina pa nabibighani si Tito sa suot ko hapit na ballroom dress na may mataas na double slit at backless pa. Matapos kong makipagsayaw sa pinsan ni Claire ay lumabas muna ako ng venue dahil nga kinukulit ako ng pinsan niya. Napansin ko si Mark na saktong nakatayo at nakasandal sa sasakyan niyang nakapark sa di kalayuan. And take note, medyo madilim sa lugar kung saan siyang nagpark. Nakita niya ako kaya sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya. Pagkalapit ko ay agad niya akong sinandal sa pintuan ng kotse niya. Dito, baka may makakita sa atin, wika ko. Day, ang sexy mo kasi. Kanina pa ako naiinitan, wika niya. Huwag ka sa braso humawak. Diyan na lang sa sasakyan para mukhang nagkukwentuhan lang tayo, utos niya at bumitaw ako sa kanya. Napapatingala ako pero inaawat ako ni Tito para daw hindi masyadong halata na may kakaiba kaming ginagawa. Biglang dumating si Sofia kaya naman mabilis na inayos ko ang pagkakatayo ko. Bakit nandito kayo ni Dad? Tanong niya. Pangmatanda ang party, inis na sabi ni Tito at natawa ako. Nainis ako sa pinsan mo kaya lumabas muna ako. Sakto. Nakita ko dito si Tito kaya nakapagkwentuhan ako, paliwanag ko. Terrace sa loob. Hinahanap tayo ni Lolo, picture daw tayo sa tropa niya, natatawang wika ni Sofia. At natawa ng malakas si Tito. Pinagmamalaki kasi ni Papa kayong dalawa na apo niya, sambit niya. After makipag-chat-chat sa mga kaibigan ni Henry ay nakita ko si Mark na nakaupo kasama si James at nag-iinuman sila. Lumapit na lang ako at nakisali sa inuman nila. Total si Sofia ay kakwentuhan naman ang mga pinsan niyang balikbayan na hindi ko naman kakilala or ka-close. Pwede ba akong sumali? Tanong ko at tumango naman sila. Naupo ako sa gitna nila since iyon lang ang bakanteng upuan. Inabutan nila ako ng beer. Ilang oras pa ang lumipas at nakarami na kami ng naiinom. Maingay na dahil tapos na ang program at inuman, sayawan na lang ang nangyayari. So wala kang boyfriend? Tanong ni James. Natatawa akong tumango. Wala. Ito. Pre, mahina to sa pagpapaligaya. For sure walang karanasan, sambit ni James. Hoy siya. Alam kong hindi naman ako magaling pero marunong din naman. Kung alam mo lang na itong best friend mo ay enjoy na enjoy. Pre, mahusay na rin yan, parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa biglang nasabi ni Mark. Napatingin ako sa kanya at tinaasan lang niya ako ng bote ng beer at ngumiti sabay inom. O talaga? Na-try mo na? Pabirong tanong ni James. Tumango naman ang nakangiti si Mark. Ay grabe ka, Tito, sigaw ko sabay hampas sa braso niya at tumawa silang dalawa. Try mo, pang-aasar na tanong ni Tito kay James. Binibenta ba niya ako sa kaibigan niya? Pre, sige ba, nagulat naman ako na sinakyan ni James ang sinabi ni Mark. Ano, Diana, subukan kita, tanong niya sa akin at hindi ako nakakibo agad.
Alam kong lasing or may mga tama na kami dahil sa iniinom namin at nakarami na rin, pero bakit parang na-excite ako na subukan kay Tito Sed? Humilig ako at nagpatuloy sa pag-inom ng beer hanggang sa isang kamay ang damapo sa kaliwang hita ko. Pagtingin ko ay kamay ni Mark. Aalisin ko na sana, biglang tab-in ng tablecloth ni Tito. Napaatras ako ng upo. Try natin dito, bulong ni Mark at napangisi naman si James. Husto ni Mark, at biglang inangat ni Tito Sid ang tablecloth at saktong kita niya. Huwag naman dito, Tito. Pakiusap ko. Naramdaman ko na rin ang isang kamay na pagmamayari ni James. Ang saya ng ginagawa ng magkaibigan, pero hindi dapat akong magpahalata. Okay di ba? Malong naman, ni Mark nagtawan silang dalawa at ako naman ito, tahimik na ninanamnam at diretsong inom lang ng beer. Gusto kong sumigaw sa saya pero hindi pwede. Masarap ba? Tanong sa akin ni Mark at tumango naman ako. Gaano naman ha? Tanong naman ni James at humilig ako saglit sa kanya malapit sa tenga niya. Sobra, pabulong sa tenga niya. Mahina ang boses ko pero ang itsura naming tatlo ay parang masayang nagkukwentuhan lang. Maya-maya lamang naman maramdaman ko na ang ginhawa ay inalis na nila ang mga kamay nila. Nagpatuloy ang inuman namin habang ang karamihan ay nagsasaya at nagsasayaw. Lumapit sa amin si Emma at inaya si Mark na magsayaw at pinagbigyan niya ito. Naiwanan kami ni James at muling humawak siya sa hita ko kaya napatingin ako sa kanya. Isa pa, wika niya. Kinakabahan ako pero parang gusto ko ulit. Kinakabahan ako dahil hindi naman ako sanay kay James at si Mark lang naman talaga ang nagpapaligaya sa akin. Si Tito Sed ay single pa rin. Siyempre mas okay sana dahil walang sabit, kaya lang mas masaya pa rin kapag si Mark since, kailan ka pa nagpagalaw kay Robert, tanong niya. Alam din niya kasi na pamilya na rin ang turing ng pamilya ni Mark sa akin. Marahil ay nabigla siya sa nalaman niya ngayong araw na ito. Ikaw pala yung kinukwento sa akin ni Robert, natatawang wika niya. May nagpapasarap daw sa buhay niya ngayon, dugtong niya. So ako ang nagpapasarap lang. Ganun lang pala, pero ayos lang, siya rin naman ang nagpapasarap sa akin. Huwag kang paalata, bulong ni James at umayos ako ng upo. Bigla akong sumandal sa sandal ng inuupuan ko at tinakpan ng dalawang kamay ko ang mukha ko. Good thing. At tumayo si James pero halata ko ang alaga niya na marahil ay gustong-gusto nang mawala kanina pa. Tumayo ako para magpunta muna sa CR at maglinis na rin. Pagbalik ko ay namataan ko agad na nasa same table na ulit ang magkaibigan at bakante pa rin ang upuan sa gitna na inuupuan ko. Hinanap ko muna si Sofia at busy na naman siya sa mga pinsan niyang balikbayan pero nakipagkwentuhan na lang din ako sa kanila para makaiwas muna sa many akis na magkaibigan. Ilang saglit pa ay biglang may nag-abot sa akin ng isang bote ng beer habang nakikipagkwentuhan kina Claire at sa mga pinsan niya. Paglingon ko ay si James pala. Kinuha ko naman agad ang beer na binigay niya. Guys, hiramin ko muna itong kainuman namin ha. Pabirong sabi niya kina Claire. Sure, James. Enjoy. Maingay na wika ng aking BFF. Okay ka pa ba bes? Tanong niya. Oo naman. Sarap ng makipag-inuman sa kanila eh. Masayang wika ako sa aking BFF. Inakbayan ako ni James at sabay kaming naglakad pabalik sa table kung saan waiting na si Mark. Hinahanap ko si Emma, pero sa ngayon ay busy siya sa mga kaibigan at kamag-anak nila na makipagkwentuhan at tawanan. Pagkaupo ko pa lang ay agad na hinayla ni Mark ang binti ko. Naupo naman si James sa tabi ko kaya ito na naman ako ngayon sa pagitan ng dalawang many akis na magkaibigan at mabilis na pumailalim sa mesa na nababalutan ng tablecloth na mahaba. Han, hinahanap ka ni Papa, biglang dating ni Emma kaya naman pala tumigil bigla si Tito pero kinakabahan ako dahil nasa ilalim si James. Amy, mag-isa ka na lang dyan. Doon ka muna kina Claire, wika niya. No tita, okay lang ako dito, kainuman din namin dito si James. Umalis lang saglit, pagdadahilan ko nang muling lumabas siya mula sa ilalim ng mesa at pawis na pawis parang pagod na pagod. Ako ngayong gabi kahit nakaupo lang naman ako dito ng magdamag at mukhang mapapalaban pa ako kay Tito Zid. Doon tayo sa condo ko, pag-iimbita niya sa akin, pero lumingon din muna ako kay Mark. Ah, si Robert, kung dalawa kami papayag ka ba? Natigilan ako sa tanong niya. Napasabi ako ng mahihina ang tinig. May kakaiba sa pakiramdam ko ngayon. Nanaginip lang ba ako? Ganito na ba ako ka-addict sa pagpapaligaya na hanggang sa panaginip? Nakahiga ako sa kama.
Naidilat ko ang mga mata ko at may tao nga sa pagitan ko. Sino ka? Napalingon ako sa kaliwang side at nakaupo si Mark at nakangiti sa akin. Good morning baby, nakangiting. Bati niya at muling bilang ko sa lalaking abala sa kanyang ginagawa. Okay ba, Amy, bilang angat ng ulo ng lalaki at napangiti ako dahil si James pala. Napansin ko na pinapanood lang ba ako ni Mark. Muling nilinggan ko siya at patuloy na nakaupo at nakatitik sa ginagawa ni James. Enjoy mo lang yan, Amy. Gusto kong nakikita habang pinapaligaya ko ng iba, sambit ni Mark. Matutuwa ba ako sa sinabi niya or may inis na parang pinapagamit niya ako imbis na siya lang? Pero kung sa bagay napaligaya na rin naman ako kagabi ni James sa party at alam niya iyon. May susi nga pala si Mark ng apartment ko kaya nakapasok sila dito ni Tito Sid habang mahimbing ang tulog ko. Nag-enjoy naman ako sa ginawa naming tatlo. Pagkatapos nila ay hinayaan nila akong maligo muna at usapan ay magpapahinga muna bago ang susunod na digmaan. Mukhang isang buong araw nila akong papaligayahin at take note weekend pa naman ngayon. Nagri-ring ang phone ko pero hindi ko masagot-sagot dahil busy ako na pinapaligaya ng dalawa. Bago maligo ay tinignan ko ang call history at puro si Sofia kaya nag-run call na ako. Hello Bes, nag-uumpisa pa lang akong makipag-usap sa phone ay biglang nilapitan ako ng dalawa. Paano na lang ako makakapag-focus nito sa kausap ko? Bes, may kasama ka ba? Tanong ni Claire narinig yata niya. Best, oo alam mo naman, nakakaistorbo ka sa ngayon. Mamaya usap tayo mabibitin ako, sambit ko. Ganyan naman kami ni Claire. Minsan na rin na ganyan siya nang may makasama siya, pero pag nagkita kami for sure ipapako niya sa akin kung anong nangyari. Okay Bes, enjoy, natatawang wika niya at nag-off na ang call. Ay grabe kayong dalawa, sambit ko at tumigil silang pareho sabay tumawa at tinulak na ako sa loob ng banyo para maligo. After nang naganap sa amin ni na Mark at James ay hindi na ulit yun nasundan pa. Si Mark naman ay sinulit ang gabi-gabi na nagpapakaligaya kami dahil kailangan niyang samahan out of the country ang asawa niya at bibisitahin nila ang kanyang ina sa Switzerland. Si Sofia naman ay hindi nakasama sa kanila dahil sa work niya sa susunod na lang daw siya at isasama niya daw ako. Sa ngayon ay Friday night at dapat may lakad kami ng office mates ko, pero sabi ko kay Claire ay ngayon na ako uuwi sa house nila para mas matagal ang bonding namin for the whole weekend. Pagkarating ko sa bahay nila ay saktong nakita ko si Manang Tina na paarado na ng gate. Manang, pagbati ko. Ikaw pala Amy. Nandyan sa loob si Claire, sambit niya at napansin ko na may nakapark na sasakyan sa labas. May bisita po ba siya? Tanong ko. Oo, nandyan yung kaibigan ng daddy niya, si Sid, sambit ni Manang at nagpaalam na siya. Paalis kaya ako na lang ang nagsarado ng gate. Si James nandito. Baka may pinapagawa si Mark. Pagpasok ko ng bahay mahinang tinig ng babae ang narinig ko. Sisigaw sana ako ng pangalan ni Sofia. Pero dito muli tinig ang sure ako na si Claire yun or si Claire nga ba talaga yun. Sa second floor ko naririnig ang boses ng babae kaya naman hindi ko na naisara yung main door at dahan-dahan akong umakyat ng hagdan. Muli kong narinig ang mahinang boses ni Sofia. Kinakabahan na ako dahil si James daw ang bisita ng kaibigan ko tapos naririnig ko na may sinasambit siya. Nang marating ko ang second to the last na step ng hagdanan ay napatigil ako na sumilip sa may awang na bal si Sofia nakatayo na kayakap mula sa likuran niya si James na alala ko na may nakakasama din daw siya at hindi ko in-expect na si James pala iyon alam kaya niya na nagkasama kaming tatlo ng daddy niya. Sana naman hindi niya nalaman na na ako sa nakikita ko na upo si Tito sa sofa at kinandang niya si CL. Okay ka pa rin ba sanay kay Tito ha? Sambit ni James so matagal na ba niyang pinapaligaya si CL dito naman mamamagana naman yan wika ni CL na halatang medyo nanghihina pa, yan nga ang gusto ni Tito di ba ma'am agahang kinabukasan, nakangising wika nito na patingala si Claire at napasandal sa katawan ni Tito na parang sobrang pagod, baka dumating. Na si Amy, sambit nito, tatawag naman yun di ba, ika naman ni James, mas gusto ko ang saw kaysa kay Amy, nabigla ako sa sinabi ni James, ha anong sinasabi mo ti? Sambit ni CL na nagpupumilit lingunin si James sa daddy mo na si Amy kaya isang beses ko lang pinaligaya kasama ang daddy mo sambit ni James na patigil tuloy ako dahil natigilan talaga ako sa sinabi ni Tito Sed kay CL, Tito si daddy at si Amy na best friend ko, muling tanong ni CL Claire,
Mamaya na lang, biglang hinayla ni James si Claire na upo siya sa flooring at hinayla ang kaibigan ko pakandang sa kanya na patulala ako dahil mukhang ibubuking talaga kami ng tuluyan ni James kay Sofia so matagal na rin siguro talaga ang may nangyayari sa kanilang dalawa at siya talaga ang madalas na ikwento sa akin ni Sofia na magaling magpaligaya at sa ngayon alam na rin niya ang tungkol sa amin ng dad niya na ang daddy niya ang tinutukoy kong lalaking nagpapasaya sa akin. So tito may relasyon si daddy at best friend ko. Enjoy na enjoy ang daddy mo sa kaibigan mo. Sagot sa kanya ni James bigla akong kinabahan at kailangan ko na sigurong ihanda ang sarili ko sa magiging resulta ng pagkakaalam ni CL sa namamagitan sa amin ni Mark ang kanyang ama. Kwento ng dad mo nagsubok lang siya sa kaibigan mo nung last birthday mo. Natigilan akong muli sa sinabi ni James. Maganda talaga silang panoorin pero may kaba na akong nararamdaman na baka itakwil na ako bilang kaibigan nito. Enjoy naman si Amy kay dad, tanong ni Sofia. Nung kaming tatlo nga nag-enjoy ako daddy mo pa kaya nagabi-gabi daw na nasolo niya ang best friend mo. Saad ni James, aisel natin ang best friend mo dito. Sambit ni Tito bigla siyang tinignan ni Claire na parang gulat or galit. No. Hingal na pagtutol ni Sofia. Ganun ba? Sige, napangisi si James mukhang delikado pa kung magpapakita pa ako ngayon sa BFF ko iiwasan ko na lang muna siya kaya kahit nael ako sa kanila ngayon ay dahan-dahan akong bumababa ng hagdanan at nilisan ang bahay ng aking kaibigan bago ko isarado ang pintuan ay malalakas na boses nilang dalawa ang umalingaw sa buong bahay halos 1 whole month na hindi ako nagpaparamdam kay Claire Cahill kino-contact niya ako at ang last message niya sa akin, guilty ka ba best dahil nag-on kayo ni dad ng madalas, kaya alam ko na alam niya na talaga pero hindi ko na siya ni-replyan pa maging si Mark ay hindi ko na rin kinakausap bago pa umuwi sila ni tita ng bansa ay umalis na ako sa apartment ko at nag-file ako ng indefinite leave sa work at dinilan ko na lang ang parents ko hindi ko alam kung paano ko silang haharapin na magdadag ako na sobrang hinahanap-hanap ko si Mark at ang pagpapaligaya nito sa akin nagte-text sa akin ang ilang ka-close ko sa opisina dahil pinupuntahan daw ako doon ni Claire at hinahanap ako maging ang address ko daw dito sa probinsya ay pilit niyang alam hindi ko kasi sinasabi sa kanila kung saan talaga akong nakatira dito sa probinsya pero alam naman nila itong lugar namin yung eksaktong bahay lang ang hindi nila alam lumipas ang ilang taon masaya at simple naman ang naging pamumuhay ko sa probinsya namin kasama sina nanay at tatay at dalawang kapatid ko kaya lang hinahanap-hanap ko pa rin ang buhay sa syudad kaya naman nagpaalam ulit ako kina nanay na luluwas ulit at magwo-work si since nabalitaan ko na rin naman noon na nag-asawa na daw si Sofia at may sarili na itong pamilya na nakatira ngayon sa Switzerland pati ang mommy nito na si Emma ay nandoon na rin pero naiwan dito sa Pinas ang daddy niya daw sa trabaho at may bagong negosyo sila sa ngayon ay may nakuha akong work na pwedeng applyan at isang secretarial position kaya naman tinanggap ko na lang din kahit na dati ay nasa real estate company ako isa siyang construction company na bagong tayo daw. Hay ako pala yung applicant, may nahong wika ako sa isang matandang babae, ay ikaw pala ang magiging kapalit ko if ever na matanggap ka. Nakangiting wika nito. Kailangan ko na rin kasing mag-retire sa work at isa pa pinagbigyan ko lang si Roberto dahil anak siya ng dati kong amo na si Sir Freddy, medyo nabiglaak sa mga name na naririnig ko seems like familiar pero baka kapangalan lang naman nila habang nakaupo ako sa waiting area ay may isang babae na pumasok na patanjin ako pero laking gulat nang mamukhaan ko ito. Hi Ate Linda nandyan na ba ang applicant? Tanong nito sa matandang secretary, yes ma'am ayun siya. Itinuro ako at nang magkatinginan kami ay biglang kumabog ang dibdib ko. Oh hi Amy ikaw pala ang applicant, masayang batis sa akin ni Emma, akala ko ba nasa Switzerland sila hello po tita, nautal na bati ko kinakabahan ako baka alam niya ang tungkol sa amin ni Mark at bigla akong sabunutan dito, kailangan pa ba kitang interviewin? Nagtaka akong bigla, Ate Linda hard na siya train her sa mga need niyang malaman at sa mga schedules ni Robert si Sid wala pa ring nakukuhang secretary kaya pwedeng si Amy na rin muna pansamantala, sat ni Emma alam ba niya or hindi niya alam at pati si James nandito nakatitig lang ako kay Emma at kumakabog ang dibdib ko. Dear kinakabahan ka ba? Tanong niya. Si Robert ang CEO nitong bago niyang company along with his friend Sid kilala mo rin naman di ba? Sa dami ng sinabi niya ay tango lang ang naisagot ko sabi ni Sofia sa amin ng tito mo bigla ka na lang daw hindi nagparamdam at tita kasi po may family matters na lang po ayusin sa province ayoko na pong makaistorbo rin sa inyo pagdadahilan ko sus pamilya ka na nga sa amin nakangiting wika nito, nandyan na ba ang new secretary ko magkasalubong ang tingin namin ni Mark ay biglang umiti siya sa akin, aba Amy nandito ka, sambit niya, yes han siya ang new secretary mo wait share muna kayo ng secretary ni Sid ha.
Pag-remind sa kanya ni tita, oo ba, malapad ang iti ni Mark at alam ko na rin kung bakit, hello may secretary na ba or need interview na, bigla rin si Tito S nang makita ko, Amy, nakangiting wika ni Tito sa akin, oy Sid hiring pa ng secretary mo si Amy ang kay Robert, wika ni tita na para bang sinasabi nitong kay Mark lang ako, okay fine pero as of now pwede pa rin makishare pre. Tanong ni Tito said kay Mark syempre double meaning ang itian ng dalawa at alam kong yari naman ang kayamanan ko na matagal nang napahinga, o siya sige na flight ko na pabalik ng Switzerland ibabalita ko kay Claire na ikaw na ang new secretary ng dad niya, sambit nito at nagmamadaling lumabas ng CEO office, Ate Linda closed door interview muna namin si Amy, Bik ni Mark at tumango lang si Miss Linda nakmam kung alam mo lang ibang interview ang gagawin nitong dalawa sa akin at ayun na nga muling nanambalik ang masagana at masayang bakbakan sa buhay.